Go. Good day, everyone. I am Emmy Rose Silvestre, together with my group mates Shane Acabado, Justin Rain Bundalian, Aprilin Torres, and Kurt Villapuerto. And today we are going to discuss about climate change. Bilang panimula, bigyan muna nating kahulugan ng climate change. Ano nga ba ang climate change? Ito ay tumutukoy sa mga makabuluhang pagbabago sa ating klima na nagaganap sa mahabang panahon. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng panganib, hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop at halaman. Ayon sa mga siyentipiko, ang ating planeta ay nakakaranas ng pinakamabilis na pagbabago ng klima sa nakaraang 150 taon. At ito ay dahil sa mga human activities. Sa Pilipinas, ang epekto ng pagbabago ng klima ay mas ramdam dahil sa ating geography at kalikasan. Halimbawa, ang mga natural na kalamidad tulad ng pagsabog ng bulkan at pagbabago sa orbit ng daigdig ay may impact din sa mga pagbabago sa klima. Ngunit ang main cause ay ang mga human activities. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita kung paano ang pagbabago ng klima ay may walawakang epekto hindi lamang sa kapaligiran kundi pati na rin sa kalusugan, ekonomiya at kabuhayan. Pagtaas ng temperatura na ang average na temperatura sa mundo ay patuloy na tumataas na nagreresulta sa mas mainit na tag-init at malamig na taglamig. Pagbabago sa diversity. Maraming uri ng hayop at halaman ang nahihirapang makahanap ng angkop na tirahan dahil sa mabilis na pagbabago sa kanilang kapaligiran na nagreresulta sa panganib ng pagkaubos. Tumataas na antas ng dagat. Ang pag-init ng mundo ay nagdudulot ng pagtunaw ng mga glacier at yelo sa mga polar na rehiyon na nagreresulta sa pagtaas ng antas ng dagat. Ito ay nagiging sanhi ng pagbaha sa mga baybaying lugar at pag-alis ng mga komunidad. Mahalaga ang pagkilos upang mapababa ang mga emisyon at mapanatili ang ating planeta para sa hinaharap. Causes or mga sanhi ng pagbabago ng klima. Ang mga pangunahing sanhi ng pagbabago ng klima ay ang mga human activities. Una na rito, pag-usapan natin ang anthropogenic greenhouse gas emissions. Ang pagtaas ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide ay nagmula sa pagsusunog ng fossil fuels para sa enerhiya, deforestation, o pagpuputol ng mga puno at agrikultura. Bukod dito, ang mga industriya ay naglalabas ng mas malalakas na greenhouse gases na nagmumula sa paggamit ng mga kemikal at mga aktibidad sa agrikultura tulad ng produksyon ng bigas at pag-aalaga ng mga baka. Ang patuloy na deforestation ay hindi lamang nagbabawas sa mga puno na sumisipsip ng carbon dioxide, kung hindi naglalabas din ng nakaimbak na carbon mula sa lupa. Good night. Base naman sa data mula sa Mauna Loa Observatory, ang konsentrasyon ng carbon dioxide sa atmosfera ay umabot na sa 410 to 415 parts per million mula sa dating 200 to 180 bago ang Industrial Revolution. At kaya mula noong Industrial Revolution, ang patuloy na pagtaas ng greenhouse gases ay nagdulot ng pag-init ng temperatura hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pangalawa, ang geographic vulnerability ng Pilipinas ay isa din sa malaking cause. Matatagpuan tayo sa kanlurang bahagi ng Pacific kung saan madalas tayong tinatamaan ng matitinding bagyo at iba pang natural na kalamidad. Ang ating bansa ay binubuo ng mahigit 7,000 island
na walang sapat na natural defense sa mga malalakas na alon o bagyo. At panghuli, ang rapid urbanization o mabilis na urbanisasyon sa pagdami ng populasyon at paglago ng mga lungsod, tumataas ang demand para sa energy. Ang hindi maayos na urban planning at kakulangan sa infrastructure ay nagiging sanhi upang mas maging vulnerable tayo sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Effects. Mga epekto ng pagbabago ng klima. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga epekto ng pagbabago ng klima. Isa sa epekto nito ay ang pagtaas ng frequency at intensity ng mga natural na calamity sa Pilipinas. Humigit kumulang 20 tropical cyclones ang pumapasok taon-taon. Ang mga bagyong ito ay nagiging mas malakas at mas mapanira dahil sa pag-init ng karagatan. Halimbawa, ang Typhoon Haiyan noong 2013 ay nagdulot ng pagkamatay ng higit 6,300 na tao at nagpalika sa milyon-milyong tao. Ang ganitong uri ng bagyo ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pinsala, kundi pati emotional. Maraming tao ang nakakaranas ng takot at trauma mula dito. Sa pang-epekto ay ang economic impact o epekto sa ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, maaaring umabot ang GDP losses natin hanggang 6% pagsapit ng taong 2100 kung hindi tayo kikilos ngayon. Ang agricultural sector ay labis na naaapektuhan. Nagiging hindi tiyak ang panahon para sa pagtatanim dahil sa pabago-bagong pag-ulan at matinding tagtuyot. Mayroon ding nagaganap na environmental degradation o pagkasira ng kapaligiran. Ang pagtaas ng sea level ay nagbabanta hindi lamang sa ating mga komunidad, kundi pati na rin sa ating mga ecosystem. Ang ating mga coral reef na mahalaga para sa marine biodiversity ay nasa panganib dahil sa pag-init at acidification ng karagatan. Narito ang iba pang mga epekto ng mga natural na kalamidad sa Pilipinas. Pagkakalbo ng kagubatan, ang matinding pag-ulan at pagbaha ay nagiging sanhi ng pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kagubatan na nagre-resulta sa pagtaas ng panganib ng pagbaha sa hinaharap at pagkawala ng mga likas na yaman. Paano nga ba naapektuhan ng climate change ang bansang Pilipinas? Ang sitwasyon ng Pilipinas kaugnay sa epekto ng climate change ay patuloy na lumalala at nagdudulot ng seryosong hamon sa ating bansa. Bilang isa sa mga bansang pinaka-apektado ng pagbabago ng klima, nararanasan natin ang mas madalas at mas malakas na bagyo mula pa noong 2006. Ayon sa mga datos, 5 sa 10 pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng bansa ay naganap lamang nitong nakaraang dekada. Ang mga bagyo ay nagdudulot ng napakalaking pinsala sa ari-arian, kabuhayan at buhay ng maraming Pilipino. Bukod sa pagiging vulnerable sa bagyo, ang ating geografiya bilang isang archipelago ay isa pang salik na nagpapahirap sa disaster preparedness at response. Ang pagkakalat ng mga isla ng Pilipinas ay nagdudulot ng hamon sa paghatid ng tulong at paglikas ng mga tao sa panahon ng sakuna. Ang kakulangan sa infrastruktura at access sa mga remote na lugar ay nagiging malaki din sa epektibong pagtugon sa mga kalamidad.
nagbibigay pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinakailangan nating makaisa at kumilos upang limitahan ang pag-init ng bagyo. Sa ilalim ng Philippine Climate Change Act, may mga konkretong hakbang na inilatag ang bansa noong Abril 2021. Ihinayag na target nating ibaba ang greenhouse gas emissions ng 75% pagsapit ng 2030. Ang target na ito ay mas mataas kumpara sa naunang layunin noong 2016 na 70% lamang. Ang ambisyosong plano na ito ay mahalaga upang mabawasan ang epekto ng global warming hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang patuloy na pag-init ng karagatan dulot ng global warming ay isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalakas ang epekto ng mga bagyo. Habang tumataas ang temperatura ng dagat, mas maraming moisture ang napapaloob sa hangin. Ang sobrang moisture na ito ang nagiging sanhi ng mas matinding pagulan at storm surges na nagdudulot ng pagbaha at baybaying dagat at iba pang mababang lugar. Bukod sa mga bagyo, ang pagbabago ng klima ay may epekto rin sa iba pang aspeto ng ating buhay. Umitindi ang tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa na nakakaapekto sa agrikultura at supply ng pagkain. Ang pagtaas ng sea level ay banta rin sa mga komunidad sa tabing dagat na maaaring magresulta sa paglikas ng maraming pamilya at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Ang mas mainit na temperatura ay nagiging sandaling ng pagkalat ng sakit gaya ng dengue at heat-related illnesses. Now let's proceed to 3 resolutions to minimize the effect of the environment issue. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima, narito ang ilang mga solusyon upang mabawasan ang epekto nito sa ating bansa. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nakatuon sa pag-aayos ng mga kasalukuyang problema, kundi pati na rin sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan para sa lahat. Una na dito ay ang strengthened waste management policies. Ang problema sa plastic na basura ay isa sa pinakamalaking hamon na kinahaharap natin ngayon. Ayon sa mga pag-aaral, ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa plastic pollution, kung saan milyon-milyong tonelada ng plastic ang napupunta sa ating mga karagatan at nagiging sanhi ng malawakang pinsala sa marine ecosystems. Mahalaga ring maglunsad ang mga kumpanya ng kampanya para sa public awareness upang turuan ng mga tao tungkol sa tamang paghihiwalay ng basura at recycling. Sa ganitong paraan, makakabawas tayo hindi lamang sa dami ng basura, kundi pati na rin sa polusyon na dulot nito. Pangalawa is to enhance climate resilience infrastructure. Dapat tayong magtayo ng mas maraming floodgates, pumping stations, at pinahusay na drainage systems, lalo na sa mga mabababang lugar na madaling tamaan ng pagbaha dulot ng pagtaas ng antas ng dagat. Dapat din tayong mag-invest sa mga teknolohiya tulad ng early warning systems at disaster preparedness training para matulungan ang ating mga komunidad na maging handa kapag may darating na kalamidad. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kagamitan ay makakapagligtas ng buhay at makakapagpabawas ng pinsala. Pangatlo is promote sustainable practices and education. Mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan tungkol sa mga issue ukol sa kapaligiran at kung paano natin iiwasan ang paglala nito. Ang edukasyon ay susi upang maunawaan natin ang ating mga papel bilang tagapangalaga ng kalikasan. Maaari tayong magkaroon ng mga workshop ukol sa waste segregation, composting at recycling. Ang ganitong uri ng edukasyon ay makakatulong upang maunawaan natin kung paano tayo makakatulong upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan hindi lamang sa ating komunidad, kundi pati na rin sa ating bansa. At bilang pangkonklusyon, ang pagbabago ng klima ay isang seryosong issue, ngunit may kakayahan tayong gumawa ng paraan
upang mapabuti ito. Mahalagang malaman natin na bagamat mayroong malalaking hamon dulot ng pagbabago ng klima, may mga konkretong hakbang tayong maaaring gawin upang mapabuti ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mula sa pamahalaan hanggang sa bawat individual, makakamit natin ang mas ligtas at mas sustainable na hinaharap para hindi lamang tayo, kundi pati na rin para sa susunod na henerasyon. At dito natatapos ang aming presentasyon.